Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pinalot na matinding pag-aalala ang puso ni Marco nang mabungaran sa Alexandra na nakabaluktot sa sofa at sapo-sapo ang tiyan. Mabilis ang hakbang ni lumapit siya rito. Nakapikit at namimilipit ito sa sakit. Hey, are you alright? Masakit? Masakit saan? Hindi na niya naitago pang matinding pag-aalala sa boses. Dysmenorrhea lang to, o wawala din to maya-maya. Namimilipit na wika nito. It happens every month. Nakadama siya ng habag dito. Ibig sabihin kapag inaatake ito ng pananakit ng puson, ay tinitiis na lang nito ang sakit? Tell me what I'm going to do to lessen the pain. Hot compress please. Okay, hold on. Bahagyan ng guminhawa ang kanyang pakiramdam dahil nabawasan ang pananakit ng kanyang puson. Pagkatapos makapagpalit ng suot at naglagay ng sapin ay lakas loob siyang bumaba papunta sa laundry para labahan ang suot na natagusan. Naglagay siya ng tubig at sabon sa palanggana saka inumpisahang kusutin iyon. Pinahuli niya ang panloob dahil mas makapal ang tagos niyon kaysa sa cotton pants nang biglang bumukas ang pinto ng laundry room. What are you doing? Salubong ang kilay na tanong ni Marco nang mabungaran siya. Akala niya itulog na ito dahil nakita niya tong kaninang pumasok na sa silid nito. Naglalaba? Sagot niya. Alam kong naglalaba ka, but aren't you in pain? Napaawang niya lang ang kanyang mga labi, hindi agad siya nakasagot. Get up. Utos nito, ngunit tumanggi siya. Kailangan ko tong labahan para hindi dumikit at manigas ang dugo. Nabigla siya na bigla tong lumapit at walang salitang kinuhang palangganang nasa harap niya. Marco? Saway niya. Ngunit ang mas lalo pang nagpagilala sa kanya nang hawakan nito ang telang puno ng dugo at inumpisahang kusutin. Marco! It's disgusting! Let me do it! Quiet it, Alexandra. You know you're not gonna ever win. Wala na siyang nagawa kundi panoorin na lang to sa ginagawa. Kailan pa to natutong maglamag gamit ang kamay? His moves is confusing her, and yet it's surprising. Marami nga talaga siyang hindi alam tungkol dito. Natuon na kanyang tingin sa hubad nitong likod. Where did you get that scar, Marco? Natigil to sa pagkusot, ngunit agad ding nagpatuloy. From a burning cable. Maikling sagot nito. Dahil ba sa pagsagip mo sa... I don't want to talk about it, Alexandra. At isa pa, tama ka. Sa'yo naman yun. Hindi mo kailangan ipagpasalamat sa akin. Marco, it's okay. Honestly, it's really okay. Nanikip ang kanyang dibdib dahil sa boses nito. Hindi ito ang Marco na nakilala niya. You are really full of surprises. This is not sound of you. You don't really know me. Mapait ang boses na wika nito. Anyway, tama ba tong ginagawa ko? Tanong nito pagkatapos itong pigaan ang nilabahan. Pwede na ba ako mag-asawa? Hindi niya napaghandaan ang tanong nito. Wala sa loob na sumilay ang simpleng ngiti sa kanyang labi. I think you'll be a perfect father. Sa halip na sabi niya. Open that for me please. Tukoy nito sa gripong nasa tapat niya. Hinila nito ang hose at pinuno ng tubig ang palanggana para banlawan ang nilabahan. I know I'll be a good father. I'm doing that since August was born. But what I'm asking you,
kung pwede na ba ako mag-asawa? Napataas ang kilay niya. Hindi naman kasi porket marunong na maglaba husband material na. Oh really? Kung mag-usap sila parang normal lang na tila ba hindi komplikado ang sitwasyon nila. Nasasagot niya to ng casual nang hindi sumasama ang loob. O di kaya naalala ang kanyang mga hinanakit. I was so mad at you when August had his first immunization. Napataas ang kilay niya. Naiinis ako sa'yo dahil pinatusok mo yung binti niya kaya siya nilagnat. Magsabi ka nga ng totoo, Marco. Kapag nasa trabaho ba ako, pinapapasok ka ni Syra sa bahay? Yes. Bakit ba hindi na siya nasurpresa sa sagot nito? Hindi niya lang sukat akalain na wala siyang napapansin na kakaiba. Magaling lang ba magsinungaling si Syra? O talagang hindi niya inisip na magagawa ni Marco ang bagay na yon? Nang matapos na ito sa huling banlaw, ay siya na ang nagpilit na magsampay niyon. Niligpit nito ang mga gamit at inaya siyang lumabas na roon para ipagpatuloy nila ang kanilang pagkukwentuhan sa sala. Ayaw man niyang gamitin ang term na yon, ay wala naman siyang saktong paliwanag kung ano nga bang ginagawa nila dahil mahigpit pa yun sa isang ordinaryong pag-uusap. He is obviously opening himself in her. May bahagi ng kanyang puso ang nagagalak dahil sa pagbabagong nakikita niya dito. He actually haven't changed. Itinago lang nito ang totoong pagkatao nito dahil sa trauma na kabataan nito. Saka lang niya naisip na maswerte pa rin sila ni Henry. Kahit mahirap lang sila noon, ay nagawa nilang i-enjoy ang kabataan nila. Hindi katulad nito, sa murang edad pa lang ay nakaranas na agad to ng lupit ng tadhana. Ngayon niya lubos na intindihan kung bakit nga ba siya laging inaaway noon. Kulang to sa atensyon. Kapag gagawa ng kalokohan, sa kanya lang napapansin. Nagugustuhan niyang nakikita niya ngayon ngunit mas natatakot siya para sa sarili. Dahil parang ayaw na niyang matapos ang gabi. Dahil wala na siyang maisip na sabihin at ayaw pa niyang matulog. Bigla na lang nanulas ang kanyang bibig na, kung sakaling magkaroon ka ng bagong pamilya, magiging ganyan ka pa rin ba kay August? Tumaas ang kilay nito at napaunat ng upo at nakakalokong tumawa. You really thought that I'm planning to have that? Who knows? Biglang dumating yung totoong para sa'yo. Yung talagang mamahalin mo? Natawa ito ng pagak. How about you? Have you been in love really? Of course. Kaya nga ako nasaktan dahil minahal kita. Daing ng kanyang puso. Bakit sa akin mo tinatanong? Ikaw yung pinag-uusapan natin dito ah. Bakit di mo aminin na ako talaga yung first love mo? Iniiba mo yung usapan. Kunwari inis sa sabat niya. Sumandig ito pabalik sa sandayan na sofa at mariin siyang tinitigan. I can't do that. I'm still in love with my first love. Saka ito ngumiti ng simpatiko. Sino? Si Maribela? Di ba may asawa na yon? Of course not. What made you think it was her? Umingo siya. Kunwari ka pa? Inaakbayan mo nga yun noon eh. Selos ka naman. Ambisosyo ka. Ang bata-bata ko pa nun para sa selos-selos na yan. Depensa niya sa panunukso nito. Oo nga, ang bata-bata mo pa, pero ang lakas mo mag-I love you sa diary mo. Sukat sa sinabi nito, ay tuluyan na siyang napatayo. Hindi nag-iisip na tinungo niyang kanaroroonan nito at hinataw ito. Nasa'yo din yung diary ko? Walang hiya ka talaga. Hey, nakita ko lang yun sa treehouse mo. Aray, awat na. Dahil sa persang galaw niya, ay lalong lumakas ang paglabas ng kanyang dugo. Bigla siyang napaupo sa tabi nito at naikipot ang mga hita. Hey, what's wrong? Nakakainis ka. Bakit ba lagi mo nalang pinapakaalaman yung mga damit ko? Pinaayos ko kasi yung treehouse mo. Bulok na yung mga kahoy eh. Ano? Sa kanya naalala sa treehouse nga pala niya tinatago noon ang kanyang diary. Alexandra,
I think it's not a good idea. Saway niya sa babaeng ngayon ay nakatingala sa treehouse at tila gusto nang umakyat. Sinadya niyang palagyan ng hagdan iyon para hindi mahirap akyatin. Pati pinto yun ay pinagawa niya para walang makakapasok sa loob. Nagsisisi na siya kung bakit binanggit niya agad ang tungkol sa treehouse. Kaya matapos ang regla nito, ay walang inaksayang panahon at nag-ayatong pumunta doon. Papa, what is in there? Inosenteng tanong ng anak habang nakatingala din sa taas. Do you want to climb up with me? Baling na Alexandra dito na nangingislap na mata. Alexandra, he can't. Saway niya. Ano iniisip nito? Hindi ba nito iniisip na pwedeng mapahamak si August? Parang wala tong narinig at nag-umpisang umakyat na makarinig ito sa Parang wala itong narinig at nag-umpisang umakyat na makarating ito sa itaas ay tumigil na to sa pinto. Bakit nakalak? Tanong nito sa kanya. Alexandra, get down here. Hindi pa pwedeng umakyat dyan si August. Hindi pa rin siya tumigil sa kakasaway dito. Just give me the key, Marco. Deban dito. Bumuntong hininga na lang siya at walang nagawa, kundi ituro ang maliit na crack ng puno na nasa bandang paa nito. Wala itong inaksayang oras at binuksan iyon. Saka ito bumaling sa kanila. Come on, darling. Anito kay August. It's really nice inside. Alexandra? Papa, I want to go up there. Napabuga na lang siya ng hangin at nagbabalang tiningala ang ina nito na malapad ang ngisi. Pwede mo naman siyang kargahin sa likod. Alexandra, he can't do it. Will you just go down already? Paakyatin mo siya dito. Aalalayan mo lang tapos aabutin ko dito eh. Hindi pa rin sumusukong sabi nito. Fine, I'll carry him. Pagsuko niya. You promise me not to let go, okay? Baling niya sa anak. Sunod-sunod tong tumango at excited na sumampa sa kanyang likod. Mahigpit nga itong kumapit sa kanyang likod. Inalalayan niya ng isang kamay ang pang-upo nito. Nang malapit na sila sa ina nito, ay mabilis itong inabot si August at pinasampa sa loob. Sa kanya na pagtantong nanginginig pa lang kanyang mga kamay, kasabay na malakas sa pagtibok ng kanyang puso dahil sa kaba. Ang ganda! Napabaling ang tingin niya sa babaeng may ningning ang mga mata. Biglang kumalma ang kanyang puso nang masilayan ang masayang ngiti nito. Humiga ito sa kumikinang na sahig na pinavarnish niya. Humiga din sa tabi nito si August. Napasunod ang tingin niya sa kanang paa ng anak nang ipinatong nito sa tiyan ni Alexandra. Papa? Come, lie down with us. Hindi na siya nag-atubili pa at mabilis at tumabi sa dalawa. Uminit ang gilid ng kanyang mga mata nang iniba ang posisyon ni August. Ipinatong nito ang ulo sa kanyang tiyan habang ang paa nito ay nasa tiyan ni Alexandra. Pinihit niyang ulo pabaling dito na mapagtantong nakatingin din to sa kanya. Ang pag-iinit ng kanyang mga mata ay nauwi sa pagtulo ng kanyang luha, kasabay ng pagkirot ng kanyang dibdib. I wish we can stay forever like this. Mahinang sambit niya. Hindi niya inaasahan ang paggalaw ng kamay nito at pinahid ang luhang mabilis sa kanyang mga mata. I like it here, Mama, Papa. Anang anak nila na nanatiling nakatingin sa kisame. Mawibili marahil to sa mga maliliit na bolang kristal na nakabitin doon. It's look like light balls. It is. Sagot niya. Ngunit ang tingin ay tanging kay Alexandra lamang nakatuon. Akmang ilalayo na sana nito ang kamay, ngunit maagap niya yung hinuli at dinala sa mga labi. I love you, Alexandra. Anas niya. Namilog lang ang mga mata nito, tila ba hindi makapaniwala sa narinig. You always said that, Papa. He says what, anak?
Naniniguradong tanong nito na hindi inaalis ang tingin sa kanya. That he loves you, but it's a secret. And secrets meant to be kept. Sita niya sa anak. Come on, Papa. You said it first. Maktol ni August. Natawa na lang siya. Ngunit nabura ang tawang yon na mapansin niya ang likidong umago sa pisngi ni Alexandra. Hey! Anas niya. Bahagya siyang lumapit dito at hinaplos ang pisngi nito. Kanina pa silang nakauwi, ngunit nanatiling walang imik sa Alexandra. Naguguluhan siya at hanggang ngayon ay hindi pa rin maproseso ng isip ng ipinagtapat ni Marco. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip at hindi na alintana ang ingay ng kulitan ng dalawa sa buong mansyon. Tahimik siyang lumabas at inabala ang sarili sa paglakad-lakad sa paligid. Naaalala niyang kwadra, si Zorro. Bakit nga ba nakalimutan niyang alagang kabayo? Tinalunton niya ang direksyon patungo sa kwadra. Saka siya napangiti na matagpo ang nandoon pa rin to. 4 ng kabayong naroon. Napukunot ang kanyang noo nang mapansin ang pandak na kabayo sa pinakahuling kwadra. Sa kanya napagtantong isa yung pony. Napatingala siya sa langit, makulimlim at siguradong uulan. Imbis na magmadaling umuwi, ay pinili niyang magtagal pa doon. Iniisip pa lang kasi niya na uuwi siya at makakaharap niya kaagad si Marco, ay hindi siya handa. Hindi niya inaasahan ang mga salitang lumabas sa bibig nito. All her life she always believed that he's not capable of loving someone. Ayaw niyang maniwala. Ngunit, nakaguhit pa rin sa kanyang isip ang sinserong boses nito habang sinasabing mahal siya. Kung nagkukunwari lang to, ay pwede na ito maging isang artista. Ngunit agad na tumanggi ang sutil niyang puso. Dama niya ang sinseridad at hindi yun magkukunwari lamang. He reminded himself of hiring a nanny for August. Dahil sa ganitong pagkakataon, hindi siya mapakali. Gusto niyang lumabas at hanapin sa Alexandra, ngunit hindi na pwedeng iwan ng anak na ngayon ay himbing nasa pagtulog. Palakas ng palakas ang ulan sa labas at ni Anino na Alexandra ay hindi niya pa nakikita. Hindi man lang niya naramdaman ang pag-alis nito. Hinanap niya to sa buong bahay ngunit wala din. Goodness, Alexandra, you'll be the death of me. Tiimbagang niyang wika. Napahilamos lang siya ng mukha. Maya't maya ang tingin niya sa labas ng bintana. Kung dinala sana nito ang cellphone, hindi siya mag-aalala ng ganito katindi. Tumigil sa pagtibok ang kanyang puso nang bumukas ang malaking pinto. Sinadya niya yung hindi ilak dahil sigurado siyang iuuwi din to ngayong gabi. Nanginginig ang katawan ni Alexandra ang bumungad sa kanya. Basang-basa ang buong katawan at tumutulo pa ang tubig mula sa buhok nito. Mabilis siyang sinambit ang tuwayang nasa tabi lang niya at mabilis ang hakbang na sinalubong ang babae. Hindi niya mahanap ang boses. Hindi niya alam kung magagalit ba dito o ano. Binalot niya ang tuwayang hawak sa katawan nito at inutusan tong dumiretso na sa banyo para maligo. Tahimik lang din tong sumunod. Tinungo niya ang kusina at mabilis na ininit ang pagkain. Sigurado siyang hindi pa to kumakain. Bakit dalawa? Tukoy ni Alexandra sa platong inilagay ni Marco sa mesa. I haven't eat yet. Malamig na sagot nito. Lihim siyang napangiwi. Hindi yata magandang mood nito. Nagulat na lang siya na malakas nitong hinampas na ang mesa. Shit! Why did you do that? Bigla siyang kinilabutan sa inakto nito. Masama ang tingin nito sa kanya at kulang na lang ipilipitin siya sa leeg. Anong ginawa? Utal niyang wika. Are you trying to kill me? Marco? Bumituto ng sunod-sunod na mura at inilang hakbang ang kinaroroonan niya. Otomatikong bumukas ang kanyang bibig nang hulihin nito ang kanyang mga labi. Ilang segundo lang ang halik, ngunit ramdam niya ang lalim niyon.
Habol ang hininga nito ang binitawan ng kanyang labi at sinapo siya sa magkabilang panga. Where the hell have you been? God, Alexandra, you are killing me. Next time, don't left your phone. Nag-ikot-ikot lang naman ako Mahinang sagot niya. Nag-ikot-ikot? Hanggang hating gabi? Napakagatlabi na lang siya. Hindi kasi magandang ilaw kapag araw What? Gusto ko lang naman makita yung mga light balls. Madali lang naman sana siya kung hindi siya inabutan ng ulan. Magpapatila lang sana siya, ngunit wala yatang balak tumigil ang buhos ng ulan. Kaya matapang na lang niyang sinulong ang kadiliman ng gabi na ang tanging ilaw ang kanyang smartwatch. Why you didn't telling me? Mahinang tanong nito. I'm sorry. Ang tanging na itugon lamang niya. Hinawi lang nito ang kanyang buhok at saka sinakop ulit ang kanyang mga labi. Sa pagkakataong yon, ay mabilisan niyang tinugon ang halik nito. Nang tumigil to'y hinabol pa niya ang labi nito at pinalalim ang halik. Wait. I really want to kiss you endlessly, but we need to eat first. Napapahiyang lumayo naman siya kaagad dito at tinungo ang mesa. Ang lagay siya pang mukhang sabik. Siya na ang nagpresintang maghugas ng kanilang pinagkainan pagkatapos. Nahigit niya ang hininga nang maramdaman ang hininga nito sa kanyang batok. Marco? Saway niya nang mahina nitong hipan ang kanyang batok. Nakikiliti kasi siya, ngunit talagang ayaw nitong makinig. Mas lalo pa nitong idinikit ang sarili sa kanyang likuran. Nabitawan niya ang platong may sabon nang ilapit nito ang labi sa kanyang leeg. Marco! Saway niya. Ang bango mo? Anas nito. Wala sa loob na napapikit na lang siya nang muli nitong ilapat ang labi at bahagyang sinipsip ang balat sa kanyang leeg. Gustong matawa ni Alexandra sa reaksyon ni Marco kanina. Ngunit wala tong nagawa nang itinulak niya ito at mabilis na inayos ang sarili para tunguhin ang anak na anyong iiyak na sa pagtawag sa kanilang dalawa. Kinarga niya to pabalik sa silid at pinatulog ulit dahil mukhang naalimpungatan lang ito. Habang tinititigan ng anak, ay unti-unti ring namimigat ang kanyang talukap. Pinilit niyang imulat ngunit ayaw niya makisabay sa kanyang mga mata. Talagang inaantok na siya. Hindi na niya nakayanan pa at hinayaan na lang ang sarili ng lamunin ng antok.